Network Entertainment. And welcome to my podcast, the RJ Ledesma Podcast. In my podcast, I like to interview business owners and entrepreneurs to learn about how they think about doing business and what are their success secrets. Can we replicate that in our own businesses? But more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future? And this brand owner, business owner, CEO, I am so impressed by. I'd like to welcome on the podcast Miss Anna Magkawas of Lux Slim and Lux Skin. Anna, thank you so much. Thank you so much. Thank you also, RJ. Mahirap hagilapin si Anna dahil busy. Daming mga negosyo pinapatakbo sabay-sabay. So, Anna, before we start, help me better understand, anong mga negosyo mo ngayon? Ang dami mga negosyo ngayon eh. Hindi naman. Pero siguro unti-unti lang. Nagda-diverse lang din tayo into other industry. So, tinitingnan lang din natin kung ano pa ba yung possible na mag-work for us. I see. So, what's the main business right now that people can remember about what you guys are doing right now? Of course, right now, yung pinakakilala talaga nila is the Lux Slim and Lux Skin. So, the beauty and wellness side. And andyan pa rin naman yung bags, which wherein doon ako talaga rin unang nakilala ng mga tao. So, andyan pa rin yung store namin sa Uptown and Ayala Malls, Manila Bay, Lux Online PH. Lux Online PH. Those are for the bags, right? For the bags. But you also now have stores for all of your health and wellness products, right? Yeah, right now we're expanding in putting up mga kiosks sa malls. How many kiosks do you have now? Right now, I think 5. 5 we have kiosks? in Lipa, Batangas City, Masinag, SM Fairview, kaka-open lang, SM Bikutan, and malapit na, SM North. Wow. And across all those businesses, meron pang bago, di ba? May lagi kang, nakikita ko, lagi may naisip na bago. Mga pa-teaser pa lang yun. So, wala. Ano ba naman? Upcoming. May mga upcoming, may mga niluluto tayo ngayon. Pero I'm excited din dun sa mga ibang industry naman to. Pero yung isa naman is related also into beauty and wellness. I see. And yung isa naman, actually parang na-soft launch ko na to last year nung birthday ko. I think nandun yes, ka. So that's right. finally, this year, matutuloy na siya. I see. You know what? Yung medyo mahirap at masarap sa pagiging entrepreneur is malikot talaga yung isip because you have so many business opportunities na gusto mong i-pursue. How do you, in your own way, how do you manage yung mga opportunities na lumalapit sa'yo? Sa totoo lang, ginigauge ko rin yung sarili ko kung kaya ko pa ba. Kasi may time kasi na talagang, alam mo yun, pag tayo talaga, diba? Pag nag-isip tayo, parang dire-diretso, ang daming pumapasok sa isip natin ng mga ideas na ang sarap sa katuparan. Oo, tama. Pero kapag andyan na, biglang mapapaisip ka na, paano ko ba sisimulan to? Ano bang una kong gagawin? May mga ganong moment din kasi. Parang minsan nadadala tayo ng emotions natin kasi na-excite tayo sa mga opportunities eh. 'Di ba? Parang, ay, ang ganda nito. Ay, okay to, may ganon. Pero pag nandyan na, eto na yung namomroblema ka na, mag-hire ka ng tao, sinong gagawa nito. Kasi hindi mo pwedeng akuin lahat. Oh, that's right. Hindi pwede. Kasi yun nga, mapupuno ka, mapapagod ka. At the same time, parang hindi mo rin siya mabibigyan ng ganong attention. So, masasayang. Kaya ako, tinitingnan ko rin sa sarili ko, kaya ko ba to? Sa tingin ko kaya is mapapatakbo ko ba to ng maayos or mabibigyan ko ba siya ng oras? Kasi yung mahalaga din dun is, syempre kung gusto mo ba yung gagawin mo na yun. I see. So right now, ano yung sikreto mo? Or at least, what is your strategy when you expand? Do you delegate to other people or dapat ikaw rin yan when you try to look into new businesses? Ngayon, yan yung pinag-aaralan ko talaga. Yung mag-delegate na ako ng tamang tao. Kasi sila yung tutulong sa'yo eh. Kasi nga mag-isa ka lang, parang ang hirap kung ikaw lang lahat ang gagawa. So I'm trying to check then analyze sino ba sa mga tao sa paligid ko yung pwede kong maasahan or yung pwede kong i-delegate para dito sa naiisip kong bagong business. Kasi sayang yung idea. Yun yung marami tayo. Puro po tayo ng ideas, di ba? Oo, ang dami nating ideas, pero hirap tayong i-turn into reality. Kasi
hindi nga pwedeng ikaw lang mag-isa. 'Di ba? So you need someone talaga. Yun, yung pinag-aaralan ko ngayon is yung delegation, kung kanino ko siya, sino yung taong trusted. Kasi mahalaga yun. Kailangan yung tao na bibigyan mo nun, ng opportunity rin na yun, is someone that you can really trust. Kasi yun yung magiging pundasyon yung tiwala nyo sa isa't isa. The other thing I also want to ask is, pag papasok ka sa ibang panibagong negosyo or business opportunity, do you necessarily have to choose, based on your experience, pipili ka ba ng negosyo na may relation or walang relation sa current business mo? Meron kasi, actually ngayon, yung mga upcoming businesses, meron siyang somehow relation, meron din naman na walang relation. I see. Ngayon, like, yung husband ko, kasi yung husband ko, he is an electrical engineer. So parang gusto ko naman din mabigyan siya ng, alam mo yung sayang kasi yung talino niya, na stop kasi nga sinuportahan niya ako. So parang binigay niya muna sa akin yung spotlight, nasa likod siya. Pero ngayon naman na medyo stable naman na yung locks, parang gusto ko naman, i-pursue mo na to. Ikaw naman. Ako naman yung mag-guide dito sa likod. Ako na bahala sa marketing. Ikaw na to kasi kaya mo to Para sa'yo itong itong idea na to. Siya yung talagang pinupush ko na magamit naman niya yung, alam mo yun, yung talino niya. I see. You know what? As I look at your work, kasi ako sumusunod kay Ana online, di ba? Sa ating social media accounts. Ang daming ginagawa. And sometimes, even for me, di ba? Sometimes our health takes a backseat. Sometimes, whether we like it or not, sometimes the family takes a backseat to work. Can I ask, how do you manage those times na, syempre, like, I'm sure you've had some health issues also because of all the work that you're doing. Oo naman. And how do you manage, first of all, when you had to health? Did you stop? Did you scale? Did you push back on work? Ano ginawa mo? Ako naman kasi, kapag may time na wala talaga ako sa mood magtrabaho or parang feeling ko, may ganun tayong moment na hindi dahil masama yung pakiramdam mo, pero yung wala kang gana. Parang gusto mo lang mag-relax, gusto mo magpahinga kasi feeling mo punong-puno ka na, parang ganun. Talagang nasa bahay lang ako, hindi ako lumalabas. And kapag naman nakaramdam ka na may sakit ka, masama yung pakiramdam mo, for as long as wala akong mga prior commitment din naman talaga, nag-i-stay din talaga ako sa bahay. I see. Kasi mahirap lumala. Mas mahirap lumala Mas okay na yung parang prevention is better than cure. Mabuti na yung gamutin mo na habang maaga pa. And how do you manage it also because you are an entrepreneur? Buti you can take your breaks because you are an entrepreneur, right? Yes. But sometimes, yung problema dyan is it's balancing family time with your business time. Isa sa pinakamahirap. Tell me, how do you do it? Kasi ako, I also struggle with that, di ba? May pamilya ako, but ako, ini-involve ko lang yung family ko kasi buti lang katrabaho ko, asawa ko. At yung mga kids ko, gusto ma-expose rin sila para maging entrepreneur sila paglaki nila. Ikaw naman ang ginagawa mo para mabalance yung family time pati business time mo? Ako naman, kapag weekends na nasa bahay lang din yung mga bata. So ako, sinisure ko din na nandun din ako, na nakikita nila ako. And yung mga activities sa school, for example, kailangan talaga na, syempre may mga family day, may mga events na kailangan yung parents sa school. Yun yung hindi namin pinapabayaan na ma-miss out namin. Kasi unang-una, parang sad yun para sa bata na hindi dumating yung parents niya dun sa araw na lahat ng mga kaklase niya, nakikita niya kompleto yung, 'di ba? So, pagdating sa mga bagay na yun, pinapablock ko na kaagad kay RJ yung mga schedules na yun. Si RJ yung executive mo, yes. no? Baka ako si RJ na pa-block ng schedule niya. Si RJ na, yung aking executive assistant. So, siya na yung bahala. Minsan nga ako makakalimutin na ako sa dami ng anesthesiang. Kasi 3 CS ako 3 CS ka na po? Wow! 3 CS ako. So, ang dami na talagang anesthesia. Somehow, naging makakalimutin na rin talaga ako. Hirap ako makatanda ng mga dates, birthdays, yung mga importanteng, alam mo yun, okasyon. Minsan, madalas, nakakalimutan ko talaga yan. So, kailangan meron talaga akong taga-plot, taga-remind I see. So ng schedule. Very important for you. Alam mo, you're so entrepreneurial. Ano bang background mo nung college? Talagang entrepreneur ka nung college? Hindi. Business ba kinuha mo? Ano kinuha mo nung college? Engineer? Anong klaseng engineer? ECE, Electronics and Communications Engineering. Wow! So,
may disconnect para sa akin ngayon. I mean, Malayo. yeah, malayo diba? kasi kanina. Before you, Oo. I was speaking with, kunyari, si Real Talk Terms, nurse siya, Oo. na naging entrepreneur. Malayo Si Jonah, din. dear face, nurse rin siya, na Nurse naging rin entrepreneur. siya. What was your, how did, parang nag-transition from engineer to becoming entrepreneur? Ako naman kasi, parang ever since nung bata pa ako, mahilig na talaga akong magbenta-benta on the side. Ang dami kong mga sidelines. Plus, parang syempre yung nag-drive din sa akin na kailangan kong kumita ng extra para meron akong pambayad sa ganito, ganyan, sa hirap ng buhay. So, nadala ko na siya. Hanggang sa nagkatrabaho ako, parang alam mo yun yung in-apply. After my graduation, actually, hindi nga ako nagmarcha eh. Yung sabi mo sa akin last time, di ba? Hindi Oo. ako nagmarcha. Oo. After the last day ng school, nakipagsapalaran na agad ako sa Manila para maghanap ng work. Pero okay. sales-related. Sales, ba't di mo ginawa engineering related? Bakit sales ginawa mo? Kasi ayun yung gusto kong gawin. I see. Parang andun talaga ako. Parang ang nangyari kasi, tinapos ko na lang yung course ko dahil kailangan ko siyang gawin. Kailangan ko siyang tapusin. Of course, with good grades, I mean, okay naman yung mga grades ko. Pero parang yung puso ko that time, nung third year college ako, alam ko na sa sarili ko na hindi ito yung trabaho ang ipupursue ko. I see. Pinersa ka ba ng mga gulang mo na mag-engineering? Or Hindi naman. Hindi naman? Or para feeling mo na that's my obligation to the family to do a good course, parang ganun. Parang ang nangyari, nainggit ako sa kuya ko na may bit siyang Stedler sa likod. Tapos, meron siyang nilalabas na plano, ganyan. And yung kuya ko, hindi siya nakatapos. I see. Hindi niya natapos yung course niya na yon. So, parang ako na yung Tumuloy para sa tumuloy kanya. para sa I kanya. see. So, but you've always had the feeling na magiging isang entrepreneur ka ba? Hindi. Hindi. So, Ewan ko progress- kasi Oo. nung time na yon, ang alam, parang wala sa isip ko yung, alam mo yung wala sa isip ko yung 10 years from now. Wala sa isip ko yung future. Parang ang nasa isip ko lang that time is, ano yung ngayon? Ano yung pwede kong gawin ngayon? I see. So when you were doing that one, so your first job was sales. So, anong transition mo? So you're doing sales work, you were an employee. What happened next? During na nasa sales ako, may mga sideline pa rin ako na nagbebenta ako ng mga perfumes, sabon, sa mga office mates ko, and even online. So, I used to sell also copier machine. Wow. Yun, nagtrabaho din ako noon. So, nagpupunta ako bawat opisina, inaalok ko ng copier machine, ganyan. So, until na naging med rep ako. So, wow. Okay, journey mo ha. So, from sales rep to med rep. To med rep. Oo. I was curious lang, meron ka bang, kasi like kanina sinabi ko sa mga from nurse na naging entrepreneur or from other fields na naging entrepreneur, may nagamit ka ba sa pagiging engineer mo or engineering course mo na nagagamit mo hanggang ngayon? Siguro yung, kasi sa engineer, ang dami mong math eh. Oo. Siguro yon yung numbers. Numbers mo. Numbers. Kasi maya't maya, syempre, pag nasa sales ka, lagi ka nagko-compute eh, di ba? I see. How about the discipline of engineering? Did you get anything from that one sa paggawa ng mga plano? Parang wala. Hindi nga kasi ako masyadong parang hindi ako masyadong seryoso ng time na yun. Okay. So talagang, parang you finished the course but then you had other objectives in mind. Yes. Parang, alam ko na sa sarili ko, third year college pa lang, alam ko na hindi ito yung ipapursue ko after. Hindi yan yung career goal mo. Hindi ito. Alam ko na yun. Nung time pa lang na nag-aaral ako. It's just that, dapat kasi mag-shift ako into business course or management, something ganyan. Kaya lang, naisip ko, pag nag-shift na naman ako, may iwan na naman ako ng another year. Kasi nag-transfer ako ng school from private to public to state university. So, naiwan na ako ng 1 taon. So, parang nasa isip ko noon, yung mga kaklase ko, nagtatrabaho na sila, kumikita na sila, ako andun pa rin ako. So pag nag-shift na naman ako, another year na naman, may iiwan na naman ako. I see. So bakit mo napili pumasok sa medrep naman? Bakit medrep yung from sales naging medrep ka? Kasi sales din eh. Okay. Oo, kasi sales din naman siya. So parang siguro yun talaga yung gusto kong gawin. And
Pero nung time na yun talaga, nasubukan din yung patience ko at dun din ko nakita na parang hindi talaga ako pang empleyado. Kasi medyo nagkakabanggaan kami ng boss ko. Parang feeling na pag nag-explain ako, mas mataas pa yung boses ko sa kanya. Alam mo yun, parang may feeling na may pagka-bossy. Somehow. I see. Parang ganon. So, what's the transition? So, anong secret origin? From medrep hanggang naging entrepreneur ka? Hanggang naging entrepreneur. Ano story mo? Can you help me understand So, your ito story naman, meron akong sideline na nagbebenta naman ako ng mga bags nung medrep ako. So, simple lang. Nainggit ako dun sa mga co-medreps ko na ang gaganda nung bag nila. Sabi ko, hanap nga rin ako ng nag-search ako online. And then, may nakita ako. Sabi ko, ba, okay to branded, pero ang mura. So, tinry kong umorder ng isa pang sarili ko lang. Ang nangyari, binenta ko. So, umiral na naman yung pagiging utak entrepreneur ko. So, nabenta ko siya. And then after, bumili ulit ako ng 3. Tapos, yun ginamit ko. Tapos, binenta ko ulit yung 2. Nabenta ko ulit siya. Until dumami na yung orders. Tapos, pinost ko na siya online. Doon na nag-start din na, kasi, marunong na akong gumamit ng online platform that time. So, uso nun yung mga sulit.com, OLX, Multiply. Yan yung mga uso dati ng mga online selling platform na walang mga commission or platform fees. So, doon ako nagpo-post until dumami yung order. So, until one day, napansin ko na yung passbook ko, kinumpare ko doon sa payslip na natatanggap ko ng pagiging medrep. Mas mataas na yung kinikita ko dito or napapantayan na nito yung isang araw, yung 1 month na sahod ko. Wow! So doon ako nag-decide na nagpaalam naman ako sa boss ko ng maayos. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! So, nung time ka nagbebenta ng bag, expert ka ba sa mga bag? Hindi naman. How did you develop the skill na Inaral ko talaga. Yun naman, inaral ko. Nung time na nag-full-time na ako sa pag-business ng bags, doon na nagsimula na inaral ko na yung iba't ibang klaseng bags, iba't ibang klaseng brands. Nakilala ko na ngayon yung mga Louis Vuitton. Doon ko unti-unti silang nakilala. Ay, may ganito palang kamahal na bag. Wow. So how did you build up your foundation or paano ka nakilala for luxury bags? Okay. Kasi sabi ko, syempre magbebenta ako ng ganitong kamahal na bag. Kasi una naman, hindi naman muna yun yung mga binenta ko Mga low-end bags. Makikita mo pa ako dati sa Divisoria, ganyan. Tapos unti-unti until yung mga nauso yung mga overruns. And then saka ako shift unti-unti into luxury bags. Tapos sabi ko, kung ito yung mga ibebenta ko, ganito kamamahal, kailangan may nakikita yung mga tao. At dapat, pagkatiwalaan muna nila ako. Sino ba ako para mag-deposit sila ng ganito kalaking halaga? Hindi naman nila ako kilala. 'Di ba? Baka isipin nila, alam mo yung mahirap magtiwala sa isang tao lalo na hindi mo nakikita. So, sabi ko, sige, itong maliit na garahe na nirerentahan natin, gawin kong mini showroom. So, kinonvert ko yung garahe into a mini showroom. Tapos, unti-unti, nag-ipon ako ng mga bags. Mga pre-love, second hand. Usong-uso pa dati yung mga Japan. Pre-love. Yan. So, may mga in-orderan ako sa Japan. Na-scam pa nga ako. Oh, wow. So, may hindi dumating yung package ko. Ganyan. So, unti-unti ako nagpo-post online, pinapakita ko yung sarili ko, yung mukha ko, yung address ng bahay namin, eto para mapuntahan nila, para pagkatiwalaan nila ako. Wow. So talaga you built it over time, yung reputation mo for selling the bags. Kasi mahirap. Paano ka nila pagkakatiwalaan? Hindi nila nahawakan or nakikita yung binibenta mo.
hindi ka ba natakot sa privacy ninyo? Because, syempre, nakakapasok sila sa bahay mo. Or... Parang, ayan, siguro yung never ako natakot hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon, labas-pasok ang tao sa bahay namin. Talaga? So your new house is where you also, parang showroom pa rin yung bahay mo ngayon? Hindi naman. Kasi ngayon, yung bahay namin, nagiging, doon nagla-live din yung mga distributors. Nakakapasok sila sa bahay namin. Akala ko bahay mo trophy room na lahat ng mga awards mo nandiyan, naka-display lahat ng siguro awards mo kasi, dyan. ganun lang din ako. Hindi ako mapag-isip ng, alam mo yun, parang, alam ko naman sa sarili ko, wala kaming kaaway. Or wala naman kaming inaapakang ibang tao. So, bakit ako mag-aalala sa namin, di ba? Oh, I see. So, ano point sa negosyo mong ginagawa luxury bags? Parang nakita, parang naisip mo, parang, oh my gosh, I made it. Parang, or, my God, ganito kalaki na yung aking negosyo sa luxury bags. Anong point yan sa'yo? Hindi kasi pumapasok sa isip ko na ganito na kami. Ayoko siyang ilagay sa isip ko. Simula pa noon. Kasi ayoko lumaki yung ulo ko. I see. Who keeps you humble? Siguro, na lang din. Kasi alam ko naman kung paano maging mahirap. Parang dahil naranasan namin, kaming mag-asawa kasi, even yung mga anak namin, hindi namin sinasanay sa magandang buhay. Parang kahit sila, kahit alam nila na meron naman, alam mo yon, pinaparanas din namin sa kanila na hindi lahat makukuha mo. Hindi lahat pwede mong ipabili. I see. So, naging popular na yung luxury bags. Paano ka napadpad naman sa sa Lux Slim and Lux Skin? How did that emerge? Ano naman yan? Pandemic. Okay, so so you were selling out of bags online at may store ka, di ba? And syempre, ang ganda ng negosyo. And all of a sudden, pandemic hits. What happened to you? So nagsara yung mall, syempre. Ngayon sa isip ko, anong gagawin natin? Aamagin yung bag sa mall kasi syempre makukulob siya di ba? Mainit, iinit. So also yung mga angels namin, yung mga staff namin, paano sila? Paano yung sweldo nila? Paano sila magpapadala sa probinsya? So ang ginawa naman namin that time, sige, dalhin natin, hakutin natin yung mga bags sa bahay. So dun sa bahay, dun na kami nagsimula. Gawa kami ng vlog, live selling gabi-gabi, and hindi namin nakalain na ang daming manunood at ang dami pa rin bumibili kahit pandemic. Talaga? Ba't kaya marami namimili ng pandemic? Akala ko ng tao parang nag-iipon ng pera. Siguro parang libangan na rin nila. Na syempre wala silang magawa and naaaliw sila doon sa mga nakikita at napapanood nila Wow. At saka daming tao Ang daming tao. Wala, lahat ng attention nila nasa online lang. Iba-iba naman din ang iba-iba naman. Bawat araw may iba't ibang viewers ka naman din I see. And then until such time na, kasi yung time din ng pandemic, na sunod-sunod yung labas ko ng mga vlogs na about sa life namin, paano yung ginagawa namin, real versus fake. So may mga tao din na sumubaybay na alam mo gusto nilang bumili pero hindi nila pa kaya. Oo. So sila yung nagsabi na baka pwede ka maglabas ng sarili mong brand para talaga? makasupport din kami sa'yo. So ba't mo naisip na gumawa ng beauty product or health product? Kasi yun yung in that time. So, nauna naman is actually antibacterial wipes. Yung nauna, Lux Skin wipes. Since pandemic nga, so parang timing naman yung product na it's a necessity, kailangan siya. Until unti-unti, naglabas na kami ng skincare line. And then after 6 months, eto na lumabas na si Lux Slim. Wow. Si Lux Slim naman, syempre Lux Skin. Yung word na Lux Skin and Lux Slim kasi galing siya dun sa bag name, sa bag store mismo, na Lux Online. I see. Dun siya galing. Kaya ako siya napangalan na Lux Skin and Lux Slim. Tapos nanganak na siya ng nanganak. How did you start off? Siyempre, inisip ko lang, ginawa mo yung, gusto ko gumawa magbenta ng ibang produkto. Paano mo nahanap yung wipes mo? Especially, nasa bahay ka lang, hindi tayo nakakalabas yung time na yan. Actually, blessing din na may mga tao rin na lumalapit, na nag-o-offer, ganyan. So, syempre, ako naman nung time na yun, una hesitant ako kasi baka mamaya maloko ako, baka hindi totoo, ganyan. Pero sinubukan ko, nakipag-meeting ako, tiningnan ko kung may mga proof naman na naipakita. So, nagtiwala lang din ako until, totoo nga. So, sa wipes ka muna nagsimula? Sa wipes ako nagsimula. And how did the business of the wipes do? It went very well, I presume. Yes, so far okay naman siya. Yun lang, hindi mawawala na may mga bashing on the side, ganyan. Pero that's part of naman. It's normal and we handled it naman ng maayos. And then from there, how did you transition to the other products?
Paano mo nahanap na, ito yung medyo okay? Oo. So meron din, yun nga, since nakikilala na ng iba na pumasok na tayo dun sa industry na yun, may mga lumalapit-lapit na nagsisend na ng emails, na may message na we are a manufacturer of ganito, ganyan. So maybe we can send you samples. Yun. So parang na-attract mo na yung Na-attract, attention. oo. Wow. So sila na rin mismo yung lumapit. Tapos talaga. namili na lang ako. And then as you choose it, you're able to make your own brand. You're able to build your own brand here right now. So what are the brands that you currently have in the market? Anong brands mo? Ngayon, of course, Lux Skin for skincare products, Lux Slim, yung mga functional beverages or drinks namin, which is right now, nasa loob ng PBB House. Wow, congratulations. Yes. Congratulations. It's a big achievement yon para sa amin, of course. And cosmetics line, meron kami pailan-ilan, hair mist, lip cream. And may mga upcoming kami na products kasi right now, since medrep nga ako, 'di ba? So, isa sa mga products na nakita namin na wala pa masyado din sa market. So, ayun, susubukan namin. Under Philax Pharmaceuticals naman. Is that a new company of yours? Yes. Talaga? So ano gagawin ng company mo? Yung new company mo? So, it's naman, more on mga pharma products, pharmaceutical products. At ito naman, Mauna sa mga vitamins. I yan. see. Vitamins And this opportunity came about because na-combine mo yung utak mong medrep, pati utak mong entrepreneur, di ba? Yes. Ano yung parang opportunity na nakita mo na hindi nakikita ng ibang tao? Siguro kasi, syempre pag nasa pharma world ka, back up ka na ng mga doctors talaga dyan. So parang somehow it builds credibility also. I see. So, ang dami mong produkto. And I'm sure that, kasi parang entrepreneur ka, diba, strike while the iron is hot. So, pumasok sa iba't ibang industry. But not all of them are going to be successful. Oo, so, hindi talaga. How do you handle that one? Entrepreneur ka, sasabihin mo, okay lang yan. Kasi some will be successful, some will not be. Then I'll let go the other product. How did you handle Ako that kasi one? may mga time talaga na nadidisappoint ako sa sarili ko. Pag meron akong bagay na sa tingin ko, ginawa ko naman yung best ko, pero bakit kaya wala pa rin? Bakit kaya kulang pa rin? So, pinag-iisipan ko rin mabuti na ipupursue pa ba kita? Ipupush ko pa ba? Itutuloy ko pa ba? Or i-stop ko na? Ina-analyze ko rin. And I tend to ask also, syempre yung husband ko, nag-uusap din kami. Kasi minsan, alam mo yung kumakain siya ng too much of your time, pero hindi yun yung gusto mong result. That's right. So you have to pick and choose. How do you adjust to failure? Kasi syempre, I'm sure some products have failed. How did you change your mindset when it came to failure? Ayun nga, may mga moment lang ako na nasa bahay lang ako. May mga ganon. Yung parang hindi naman sa ninanamnam mo yung failure mo. Pero gusto mo lang mag-rest muna for a while. And then, after that, kinabukasan, okay na ako. Okay na. Okay na ako. Parang part of the business. Part of the business. Part of the Oo. business lang yan. Pero hindi ko siya yung tipong dinadamdam, iniiyak. Hindi naman. It's just that kailangan ko lang huminga. Alam mo yun? Parang minsan kasi parang naano ka rin eh. Na, You have to give yourself a break. Parang ganyan. parang napupuno ka Oo. na ang daming tumatakbo sa isip mo. Parang napupuno ka at ang daming tumatakbo sa isip mo na hindi mo alam ano yung uunahin mo. Okay. Tapos dadagdag pa na ito, mayroon kang ganito na nilabas pero hindi masyadong kinagat ng mga tao. So parang anong mali? Anong mali dun sa mga ginawa ko kaya? I see. And how do you also, I mean, for many people, yung mahirap dyan, especially since you're exposed. Sabi nga ni Steve C sa podcast namin that the new trend is the CEO is the person behind the brand. Yeah. Okay. And sometimes you can't help it. People are, they bash you personally because that's just how it's like. What's your advice to entrepreneurs who also want to be CEO brand owners? How do they adjust to that type of parang iba yung level ng ano rin, di ba? Kasi it's a personal thing. People are bashing you online. How do you react pag ginaganyan ka? Ako kasi somehow nasanay na rin ako. Dati madalas akong sumagot sa mga negative things or sa mga bash. Pero ngayon parang
deadma na lang eh. Naaral ko na yung art of deadma eh. Parang ganun eh. Minsan may mga konti pero sobrang bihira na lang. Siguro for other entrepreneurs or sa mga gustong pumasok sa ganitong klaseng business or whatever business na gusto nila, kailangan nilang tanggapin kapag lalabas sila sa social media. Bashing is part of it. I see. Hindi pwede sinasabi ni Small Loud, no bashing. Mahirap. Parang mahirap yun. Mahirap Kasi yan. you can't please everyone. Hindi talaga. May mga tao talaga na hindi mo mapipilit na gustuhin ka. Kahit na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. That's right. Diba? May mga ganun talaga. Kasi kanya-kanya tayo ng parang kung ano yung vibe mo dito sa tao na to. May mga ganun tayo eh. I got that. Para mag-develop mga new kasi parang nakikita ko lagi may new product kang lagi nilalabas. May proseso ka ba sa new product pag mag-develop Actually, ka? depende rin yon sa ano yung hinihingi ng mga tao. So, nagbabasa talaga ako. I listen sa mga clients, ano yung sa tingin nila gusto nila pa or ano ba yung pain points pa nila na pwede pa naming ma-address or magawan ng product na yun yung concern. I see. The other one that I'm very interested to find out is like for yourself, you are a CEO, brand owner, and you're also the one out there marketing the product. What have you learned from live selling or from selling online that you can share with other entrepreneurs also as well? What have you learned from being out there as a brand may persona ka dyan, ikaw pang bibenta? So, may mga pros and cons siya. Based on my experience. Based on my experience. Of course, you were able to sell and nagkakaroon kayo ng communication kasi ng mga clients mo. Personally, ikaw mismo, alam mo ano yung gusto at ayaw nila or na kikita mo kaagad ano yung feedback nila doon sa product na binibenta mo. Kapag ganon, na ikaw mismo yung nakikipag-interact doon sa mga buyers. But the cons is, pag nasanay sila na ikaw ang nagbebenta, ang hirap bumenta kapag wala ka. So how do you solve that issue pag ganyan eventually? It's like for you, ikaw na yung model ng product mo, but are you trying to transition na hindi laging ikaw yung nagbebenta? Yes. So parang may time kami na isang buong taon, halos ako palagi yung nakikita ng mga tao na nagsisell, nagla-live selling, ganyan. Which is, nakaka-drain talaga, nakakapagod siya. Imagine mo, nagsasalita ka 8 hours. Oh yeah, oo. Diba? Parang ginagawa ko dito sa podcast. Diba? So, truly parang masasacrifice naman yung health mo. Sa halip na ang dami mo pa sanang pwedeng magawa, diba? Or yung planning for the company, is nauubos yung time mo doon. So how do you transition there now? Nag-transition kami na eto na, in-introduce ko na, inopen ko yung bahay namin sa mga distributors namin para sila din mismo makapag-live selling. At sila mag-live selling naman ngayon? Using my account. I see. Sa ngayon, using my account. So, iba talaga kasi pag ako mismo yung nagla-live. I see. Alam mo yung mas madaming viewers, mas madaming bumibili kapag ikaw yung nakikita nila compared kapag hindi ikaw. Kasi parang feeling siguro ng mga tao, mas safe sila, hindi sila mapipeke, ganyan. But kaya ginagamit yung account mo to make sure na that's still you. Yes. Kasi iba lang yung nagla-live selling dyan. I see. And I know right now, Anna, you're also helping other entrepreneurs as well, di ba? Yes. Sa mga negosyo mo. You actually have a new manufacturing plant, is that right? Yeah. So ngayon, hindi pa kami nagpo-full blast talaga kasi sinimulan lang din muna namin with our other products, yung mga nilalabas namin, doon na namin ginagawa. Pero may mga may mga lineup of brand owners na kami na magre-release ng kanilang products. Wow. So pwede ba lumapit sa'yo para sabihin, Anna, do you like my product? Can I create this concept and can you do it for me? Ganyan ba yan? Yes. Wow. We can. We can help you from branding, packaging, kasama na all in. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw na lang ang kulang sa negosyo. Yes, and we can also assist them when it comes to permits, sa pag-a-apply ng mga necessary documents. Kami na rin yung mag-a-assist. We can assist them. Wow, and perfect. for marketing side naman, ako mismo, I can guide them
kung ano ba sa tingin ko pwede mong simulan, gawin, kung nalilitor, naliligaw. Kasi at least, ako kasi parang napagdaanan ko na somehow, kahit pa paano, may mai-share na ako, may maiaambag na ako sa'yo. Paano mo i-market yung product mo? Well, so you are now an entrepreneur helping other people become successful entrepreneurs. Kasi yun din yung gusto kong mangyari. I wanna duplicate myself. Kasi gusto ko rin dumating na yung time, lalo na pag stable na yung company, eto na yan. Pero gusto ko rin ma-duplicate yung sarili ko sa ibang tao na sila naman. Sila naman ngayon. Lastly, no, what are the business opportunities na nakikita mo pa na, syempre, dahil mong pinapasok na mga opportunities. There are some na kung may oras ka pa sana, papasukin mo yan sana. But are there business opportunities you want to share with our entrepreneurs na sa palagay mo pwede pa, especially in our industry, in your industry? Right now, meron kaming isang plan na gawin, which is to develop yung isang land na meron kami na nakatenga lang. So we wanna develop that lot into a parang wellness, ano siya alam mo siyang parang the farm, gano'n. I see. Pero nasa mountain kasi siya. Wow. Yun. So parang nasa mountain talaga. So nasa mountain siya. So gusto naming i-develop. And it's somehow, alam mo yung gusto mong dalhin yung mga tao sa nature, ilapit sa nature. Tapos, syempre, andun yung wellness pa rin. So, yung coffee na isa-serve doon is Lux Slim, ganyan. And may time kayo with your partner or with your family na kapag kailangan mo ng peace. Yan. So, yun, meron kaming dinidevelop na ganun ngayon. Perfect. And we are actually inviting also people na gustong maging part nung project. Nice. So you're also open to opportunities. Yes. And lastly, my question is, what is your last piece of advice for entrepreneurs out there? Marami kang natutunan over the years. Kung sanang natutunan mo earlier on, mas mabilis yung success mo sa negosyo. What's that big lesson that you want to share with entrepreneurs? Siguro, sa mga papasok, and sa mga nandyan na ngayon na medyo nalilito-lito din pa. So, alam naman na natin yon na yung mga unang dati ko pang mga ina-advise palagi, huwag masyadong magtiwala, ganyan, kasi ang dami talagang mga tao sa paligid na sasamantalahin ka. Ang daming mga flowering, pagka medyo mabulaklak na masyado yung mga sinasabi sa'yo, medyo, ka muna, parang mag-pause ka muna, analyze mo muna, kasi hindi mo alam Sa ngayon talaga, minsan ko sino yung mga taong ganyan, yan yung may ibang intention. I see. Lalo na pag alam nila na may makukuha sila sa'yo. I see. Ayun. Very important. I like how you're sharing those advice. Ana, sa mga tao gusto makipagtrabaho sa'yo or help develop their brands with you, who can they contact? Punta lang po sila sa page namin. Visit Lux Slim page or Lux Skin Facebook page or Instagram. Or kasi ako nagbabasa naman ako talaga ng mga messages You can message me on my Instagram at Ana_Magkawas. Thank you so much, Ana. I'm so inspired by you. Thank you so much to you. And of course, to your assistant, RJ, the whole time over here. Looking forward, Sana, to collaborate with Ana. And hopefully you collaborate with her as well to become the next big wellness and health entrepreneur. Again, thank you so much. Thank you. Thanks for joining us on the RJ Ledesma podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.